Bisaya. Ang pisting niya ang Kongres sa ulit, hey! Iatay sila! Giatay dyan. Yan ako, nakita ko ninyo! Isa kasibana na itong bumitaw, dinidila! Ang naitabo, kahilakon mo niya, hapit ang gumawa sa inyong mata, sa talunggal, tungkol sa magbumitaw! Yan yung mga vlogger nga doon! Yan si Ayo-Ayo, si Inday Sara, ang si Lopez, ang si Ka-Eric, hindi kulong, kontem, ulira! Niya ako sa mga Diyoro! Lima kadlaw may ilanggong, kay bato pa sa linggi, nagkindi ka din po! Pulibok, yawa na rin po tala! Kapala po ang mga Diyoro, nagkindi ka din po! Instructed na kung ang mga higaonon, kami nga mga lumad, usakay sa mga Diyoro, hindi pasasyon, pamahala ng ticket, ulira sila! Kaya ako nagkadin ninyo sa tubangan ninyo, kahit ka, ngayon lang ako yung ipasunti. Hungong sila, 5 minutes lang, pero kami, pagsugod, pagka-priso ni Kairek, pagka-contem ni Lopez, andyan na kami, iyak-iyak ang mga babi namin, kami lahat, malungkot, lalo na nagsalita, si Ma'am Sara. Hindi nyo alam dito. Mabuti lang yung dalawang vlogger dito. Yung naka-open kami. Lalo na ito, at saka yung matangkad. Dito si Busbang. Rupang Bisaya at saka. Salamat kayo. Yan ako. Bukindon, Kamigeng, Tagalyoro, Misamis Oriental, Higaonon Tribes, Kalating Tribes, Manubo Tribes. Lahat tayo. Si Marcos, Elisa na dato, kagisaran kita sa Masada, pasalikan kita, pagkatapos alkansi Mindanao, wala bumalik, dito yung hanapon ay dinitago, o dikalimtan na nila kitagdan. Basta 5 minutes lang, Dato Juan Manahila, Buntula, Lording Mindanao yun din, Mindanao White kasi 5 minutes lang ako. Salamat nakita ko nila karon, nakaabot rin ko. Isang sapat, dili ko lang pasakyon sa airport. Nag-abot ko gabi, alas 9 niya. Wala ko yung kandihan, kaya wala minsan abutan. Yabi, alauna may ipawag sa paklaran, wala ko yung kandihan. Dahil sa tayo hapon nila. Sorry. Ha? May gikat na. Saan? Ha? May gikat na, di ba? Ludan na. Gawin niyo. Mamaya mag-udap sa loob. Bigay mo yung number. Pagod na po mag-ano? Pupot na? Chinese to. Magandang gabi po sa inyo doon sa kanan ko. Sa kanin to guys. At malaman namin Chinese na yan, di ba? nakikinig kayo. Hindi Pilipino. Chinese na. Chinese Filipino na siya. Alam po ninyo ako ay hindi kasi takas ng boses ng ating pagkakuhanan ko sa kanyang ating lugat na kasama. Pero ako sa kanya, sa mga nakasulat ng kanyang commitment. Hindi nga ako nagbabasa ng Sa aking gawain ko ng isang tagapagliwanag, pagpagliwanag tungkol sa ekonomiya, sa communication, sa pangunahing naisip ko ngayon ay paliwanag ko sa inyo. Yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbigkas ng kanyang hinaing tungkol sa trabaho ng isang presidente. Itong si Bongbong Marcos, alam ba niya kung anong gawain ng presidente? Tama si Sara, yun ang isang importante tanong. At malinaw po, dahil hindi alam ni Bongbong Marcos yung kanyang trabaho ng presidente, nandito tayo at tayong dumadaing sa napakaraming suliranin ng taong bayan. Ano ang unang suliranin ngayong gabi na aking naranasan? Yung traffic. Anong bagong infrastrukturang proyekto ang nakikita na sa paligid ninyo? Wala! Balikan natin
Estrella Pantalion Bridge. May tulay sa Binondo, Intramuros, Binondo Bridge. May bagong tulay po sa Davao, yung Davao Bukalan Bridge. Yung kasukay ng tubig sa Metro Manila. Baka hindi nyo alam, hindi naman nyo siguro nasusubay ba yan lahat ng mga proyekto ito. Pero yan mga yan, sinusubay ba yan po. Alam po ninyo, ang supply ng tubig ng Metro Manila, para sa 20 milyong mga player ng Metro Manila, nagkukulang-kulang na po. Tuwing tagtugin, maraming lugar walang tubig. Pero bago po mangyari talaga na mga tuyuan na tayo, si Presidente Duterte, katulong ang China, nagtatakbo ng proyekto na tinatawag na Kaliwag-Dam. Kaliwag-Dam para supply ng karagdagang 6 na milyon litro at 6 milyon, isipin po ninyo, na litro na tubig kada araw sa Metro Manila. So mga proyekto pong para maalagaan po ang pangangailangan ng taong bayan, ang gawain po ng isang presidente. Yan ang pangunahin. Siyempre, nandiyan din po, pangalawa, babanggitin ko. Yung pagkain ng taong bayan, may supply ba tayo? Abot kaya ba ng taong bayan ng bigas? Nangako si Bongbong Marcos, alam naman natin lahat. 20 piso na bigas. Ayun ko lang, nabasa ko sa isang Facebook. 2 piso nga, 20 piso. Para makakabili ng 1 kilong bigas. So, wala talagang delivery. 2 taon lang po siya. Ano bang mga dapat ginagampanan ng isang presidenteng trabaho? Yung pagdadagdag po ng budget para sa edukasyon sa ating lipunan. Alam po ba ninyo, nababawasan ang budget ng ating mga state, university, and colleges ng halos 20%. 20% po. Imbis na nagtagal ng budget po ng ating edukasyon para sa ating mga kabataan, binabawasan. At saan napupunta yung kanilang binabawas? Hindi kayo kang malastos Sa bulsa. ng mga buhaya sa Kongreso at Senado. O edukasyon yun, bigas na pag-usapan, irrigation halimbawa. Noong panahon ni Presidente Duterte, isang unang ginawa po niya, tinanggal niya yung singil sa irrigation water para ang ating mga kabukira po ay mas masagana po ang paglago ng mga tanim. Irrigation, alam natin na, pag-basic po yan. Kaya po yung aking production ng bigas po ay nagtulong po sa iyo. Dahil dinalit po nito si Bongbong Marcos ang singil sa irrigation. So, yan ang mga trabaho po ng Presidente na hindi po natin nakikita. Ang nakikita po natin, taon-taon, pupunta si Bongbong Marcos sa Singapore at nanonood ng karera ng kotse. F1. Sa akin, F1 races. Mga party po sa Malacanang. Duran. Kasama si Kumay. Ako nandito kayo, talabati din, taliwanag. Pero 2 taon na po yan. At wala po tayong nakikita ng mga proyekto, mga gawain sa ikabubuti po ng ating bayan, taong bayan. Yan ang problema po talaga. Kaya pa ba natin magtagal dito sa sitwasyon na ito? Yan ang problema. Yan ang tanong talaga. At ako ay open na open, bukas ako na sa ating mga social program o social media program. Naganawa sa bitan na sila ay mag-usap-usap kung sila ay papayo ba na magpatuloy itong ginagawang pagpapahirap po sa taong bayan. How much longer can we last with this kind of government that is no government at all, absolutely no government? Kaya tamang-tama po si Vice President Sara ng kanyang puntong pagkanitong sa nangyayari. Dahil sabi ni Vice President Sara, na dumadalo po siya sa cabinet meeting at napapakinggan niya yung mga pinag-usapan natin. Doon, walang kalaman naman. Walang mga proyekto pinag-usapan. Hindi malaman kung ano. Dahilan para meeting pa. Dahil wala naman ginagawa. Siyempre, bawat meeting may tayo ng cabinet members.
and so on and so forth. So yun ang puntos ko ngayong gabi. Of course, many nights pa tayo dito, maraming pang gabi tayo magpapaliwanag po dito. Yung foreign policy sa susunod siguro pagkakataon. Kung bakit sa pagpapahiwalay ko ni Presidente Bongbong Marcos sa independent foreign policy. Ito ay nakapilay po sa napakaraming proyekto natin. Kahit po sa foreign policy, kasama po dyan ang usapan ng official development aid, assistance, ODA na tinatawag. Si Amy Marcos, kapag hindi Bongbong Marcos mismo nagsasabi, walang mga proyekto ODA na yun. So, proyekto na hinahanap po natin, lahat wala, 2 taon na. Amin pa, wala na pong pondo. Ayun na nga, inuubos na sana pupunta. Ito nakaraang mga araw, bumahin na naman sila sa UAE, United Arab Emirates. Malaking question mark. Anong ginawa nila doon? Ang mga usap-usapan sa mga banggero at mga finance people, pinag-usapan na naman pera at kung paano may itatago yung mga bagong... Paano magbenta ng gold? Ayun, magbenta ng gold. Napakaraming issue. Napakaraming tanong na walang sagot si Bongbong Marcos. At umiiwas po para humarap sa taong bayan. At imbis na po, tulungan ng taong bayan, puro intriga sa Kongreso, Senado, laban kay Vice President Sara, laban kay Duterte, ang ICC, International Criminal Court, napapasok dito para panggulan. Ano ba ang tatangian ng magandang gobyerno? Ano ang tatangian ng magandang gobyerno? Hindi mo lang isang tatangian ng magandang gobyerno. Integrity. Accountability. Transparency. Pagkakaisang bayan, balik lang lagi gusto natin sa bayan natin pagkakaisa. Unity. Nagkakahati-hati ang bansa, nagkakawatak-watak. Di ba po doon sa walang gawa, ginagawa, pinawasak pa ang ating pagkakaisa. O paano tayo, saan tayo pupuloy po ito? Samantalang lahat ng bansa, siyang na bansa na ibang bansa sa ASEAN. Yung mga kapatid natin ng bansa, Malaysia. Alam po ninyo kung magkano kita ng bawat Malaysian kada taon? Yung tinatawag na gross domestic product per capita sa economics po ito. $12,000 ang kailan ng dolyares po ang pinigyan sa kada taon, $8,000. Ang Indonesia, $5,500. Ang Pilipinas, $3,800. So, nakukulit na po tayo sa mga kanyang na bansa sa kasi. Wala, isa na lang naiwan doon. Gabi-gabi po, tayo dadalaw po rito para magpaliwanag po ng mga issues na yan. Kaya natin yung mga nakaschedule ng salita. Anyway, I'll see you again tomorrow night. Ang maayos na gobyerno sa Pilipinas. Maraming salamat, Commander. Meron tayong mamumonitor